Magandang umaga po sa inyo, Father Edicio de la Torre. Good morning po, sir. Kumusta? Huwag mo, father, dati ng pare. Salamat, Ted. Yes, yes, sir. How are you, sir? Kumusta po kayo? Okay lang, thank you for having me. Magandang napag-usapan natin. Magandang balita naman ito talaga. Yes, sir. Nagkasundo ang gobyerno at mga, well, hindi naman lahat aktivista, pero may aktivista rin na mas may tendency mangontra. Nagkasundo naman, mabuti. Yes, At sir. para Yes, sa sir. mga mangingisda at mga Yes, sir. frontliners. That's very nice to know na kapag pinag-uusapan na po natin ay soberenya at teritoryo ng Pilipinas nagkakasundo sa amampong panig, di ba? O sige, sige po. So ano po ano ang ground rules dito, sir? Ano po ang ground rules dito? Well, ang una muna, siyempre, tama naman na in-assert namin na, uy, citizens initiative naman ito, Pilipino tayo, atin yan. Pwede gawin namin ang gusto namin gawin. Pero sabi nila, oh, pero gobyerno kami, in charge kami sa inyong security. At saka, more important, dahil ano yan medyo contested area, security area, dapat kami ang nagbibigay ng parang permiso kung pwede na kayong pumunta, paano, and all that. So, ayun, mula sa unang palitan na in public, sabi mag-usap nga tayo yung masinsinan. And that for me was a bagong karanasan. 1 hour and a half kami dyan sa National Security Council. Hinarap kami ng task force. Tapos nagkasundo agad kami. Una, sabi nila, oh sige, naunawaan namin yung punto nyo. Okay, citizens initiative ito, hindi gobyerno. Ang pasubali lang nila, alam mo Ed, alam mo, ang China na magre-react dito, hindi yun naniniwala na may independent citizens initiative. Sa kanila lahat ng citizens initiative ay pakulo ng gobyerno. Yung atin, alam natin hindi. Pero sususpetsahan pa rin nila kami. Kaya mabuti yung magkaalaman tayo. So una yon, sabi, okay, tuloy. Mm. Pero pangalawa, pakiusap, ay wag na ninyong ipilit yung, bagamat maganda yon, symbolic, BRP Sierra Madre, maraming gustong sumali dahil doon, sabi nila na, let's be realistic, wag na nating piliting abutin yon. So, ang promise nila, o sige, daan kayo sa Ayungin Shoal, siguro maximum kung kakayanin, magkawayan na lang kayo from a distance ng BRP Sierra Madre. Pagkatapos ilanding na lang nyo sa ilang maliliit na islang malapit at kaya ipasa ninyo sa ating supply ships yung ibibigay nyo sa Oo. BRP Sierra Madre. Pero pangalawa, bigyan rin naman nyo yung iba. Ay talaga naman sabi namin, number 3 lang yung BRP Sierra Madre bagamat sikat. Magsimula tayo sa coastal communities na mga mangingisda, sila nangangailangan at Coast Guard. Tapos pero bigyan rin natin hindi lang yung nasa BRP Sierra Madre, kundi ibang mga tropang nandun. Mga ito pala yung maliliit na islang mayroon ring mga tropa Hindi namin alam yun. Kaya maganda yung natutunan. O sabi namin, o sige. Tapos walang hiwalayang magko-contradict na press release sabay-sabay. Kaya Friday kami nag-meet, sabi, Monday lang tayo magre-release. And I'm very, sa akin, personal, magandang karanasan ito na Opo. sabi ko nga sa kanila, one issue ito na magkakasundo ang iba't ibang Yes. political tendency dahil sovereignty natin at kapakanan Opo. ito pati ng ating maliliit na mangingisda. Opo. So ito ho ang patunay na may unity. Oo nga, sabi ko Okay. Sabi ko nga, una, akala mo, propaganda ng unity. Pwede palang may unity. Depende Opo. sa pag nag-uusap Opo, at opo. maganda ang nag-uusapan at nagkakasundo sa Opo. kapakanan ng ating mamamayan. Okay, sige. So, Kaed, ano ho ba ang ibibigay nyo dito po sa ating mga tropa, sa mga isla na tayo nga ang may hawak at may control, maging doon sa taga-BRP Sierra Madre na ating tropa? Ano ba ito mga na gusto nyo ibigay? So, may mahabang listahan pero siguro just update na tuwa nga kami kahapon lang na isang kumpanyang siyempre ayaw magpakilala. Nagdala ng 6 na malalaking kahon ng iba't ibang type ng medicine. Hindi naman masyadong mahal at mga food supplements. No? 2 kumpanya actually. Isa malaki at isa yon. So medicines of all type. No? Kasi hirap ng dandun, iba't ibang klase. Pero siyempre, ang request ng iba, pagkain na hindi agad mabubulok or what, kaya mga dilata. Pero ang tawanan nga kami. Pero wag lang sardinas, sabi nila, sobra ng isda rito. Pangatlo, ang office ni Senator Hontiveros na suporte dito,
nakahanap yata ng donor na magdo-donate ng mga 100 solar-powered Mhm. lights and all that na kailangan talaga both sa shore at saka sa pagpalaot. Yung iba naman mga mga ang tawag dun, bucket hat yata ang tawag dun, fisherman's hat, mga Oo. long sleeved Mm. clothes, gano'n. At well, humihirit yung iba na kung talagang may nagmamagandang loob at malalim ang bulsa, pwede bang may mga ilang gadgets na magagamit sila, hindi lang namin alam kung ano. Mamayang hapon, gabi po, dahil Mhm. may concert na libre, Hmm. ang entrance fee ay magdala kayo ng donation at 2 linggo pa naman bago bumiyahe, uulitin namin ang listahan ng mga specific needs kasi mahirap naman yung ang nagbibigay, ang nagde-decide Opo. lang kung anong gusto ibigay. Opo. Tanungin namin, anong pinakagusto nyo kung kakayanin namin? At palagay ko, with the response we are getting, hindi lang sa karaniwang mamamayan, kundi with some corporations, they just want not Mm. to be named. Mm. We are confident that we will have enough. Plus, ang sabi nga namin doon sa task force, start lang ito. Mm. Hindi ito minsanan, one shot deal. Gusto namin ituloy ito from time to time. Hindi naman kakayanin namin buwan-buwan tulad ninyo, but definitely we will have more than one Mm. donation drive at kaya we will maintain close coordination para just in case may specific requirements, we will Mm. make an appeal and sisiguraduhin namin. So Opo. the citizen movement will complement government efforts. Okay, sige po. So sir, sa mga interesado pong magbigay ho dito, tumulong sa inyong advokasiyang ito sa pamamagitan po ng mga material na bagay, saan sila maaaring tumawag o pumunta? Na may webpage po ang atin ito, pero ang isang particular opisina na pwedeng drop off point yung sa malapit lang diyan sa Mother Ignacia, sa dati mong istasyon, Mhm. Oo. sa PRRM office. Meron Mm. ring ibang offices yung NGOs, pero baka within next week may ilang simbahan po na nag-offer na pwede rin sa kanila Okay. mag-drop off. Sige. Ang Mm. listaho doon ay nandun sa Sige po, website. sige. So ang gagawin po namin sir, Gusto ko lang idagdag, gusto ko lang idagdag, Ted, kasi alam mm. naman natin may danger na may sasakay dito at baka mag-scam. Hindi ho kami tumatanggap ng pera. Kung Mm. may pera gusto ibigay, bumili na kayo ng Mm. supplies at ibigay niyo yung goods. We will not Okay. accept any cash donation po. Okay, sige po. So kami rin po itutulong sa inyo, Kaed, ha. Sa announcement, kukunin po Wow. namin sa inyong staff, ang mga drop points ho dito at yung paraan po sa mga tutulong. At ang concert po is happening tonight ba yon? Yung concert tonight? Tonight sa UP Alumni Auditorium at Mm. starting at 7:30, Mhm. we will show on the stage some of the initial donations na dumating na para makita nilang mayroon talaga. Opo, And there opo. will be announcements and there will be very good singers. So we hope to see you, Mm. yung mga interesado dyan. Siyempre, mas maraming target yan mga kabataan. Mga almost 100 of them are already volunteering. We have Okay. to clear kung sino talagang pwede isakay. Baka mamaya may sakit, dun pa Opo. magkasakit. O sige po, okay. So Kaed, ang sabi po kahapon ng spokesperson po ng Coast Guard on WPS na dito ang pinag-uusapan nating mga sasakyang pandagat ay hindi dapat mga fishing boat kung magkakarga ng pasahero. Ang sabi nila, dapat mga passenger vessel yan. Ang una pong balita, mga 40 ito na mga private na mga fishing vessels. Ano ba napagkasunduan ninyo at ano bang mga uri nga ng barko, ng bangka ang gagamitin po ninyo? Well, nagsimula kami, nasabi namin sa kanila, sino ba yung mga inaalkila ninyong supply boats? Kasi yun, bihasa na, alam na, buo na ang loob, alam ang ruta. So I think dalawa sa so-called motherships ay yung dati na nilang inaalkila. Na pumunta na rin ang staff namin, I think nagkasundo na sila babayaran and all that. Ngayon, yung ibang mga bangka, mga private, nung una nga marami sabi ng Coast Guard, "Ay masyadong maliit, baka hindi seaworthy yan." So Mm. ina-assess nila yung mga dun sa 40 baka mababawasan yun, baka yung iba hindi kaya. Pero recently, may isa na namang nagmamagandang loob na as usual ayaw Mm. magpakilala. Sabi nila, "Sige, sige, magpapadala ko ng dalawang medyo hindi naman yate pero private, Ship. you could call them already ships, no?" Mm. Kaya sabi, Mm. mabuti kasi yung ibang media po,
sabi ng Coast Guard, sana doon na lang sila sa Coast Guard. Eh siyempre ang iba mas adventurous. Gusto namin kasama doon sa mismong Yes, convoy. oo. Eh baka doon namin sila pasasakayin doon sa mas malalaki dahil baka mamaya mahirap mag-cover pag ikaw yung nagsusuka at nalulula. Opo. Sige po. So, kailan po ang target jump off ninyo? And we pray na maganda po ang panahon, ano? Kasi critical dito, crucial dito yung panahon. Kailan po ang inaasahan ninyong the day before kayo lumayag, siyempre, advance na ando na po kayo magtitipon-tipon. Ano po ang mga petsang ito? Ang target po sa may send off no, maliban sa concert na ito, may mini concert at local community artists at saka local church na magse-send off ng paggabi ng December 9, Sabado 'yon. Nandun na 'yon sa malapit sa San Fernando Port ng El Nido. Mhm. Yun ang pinaka-jump off point. Tapos ang plano nila sa ruta, early morning biyahe from that. Ang tansya nila, whether parang cooperating, ang balikan halos 2 araw medyo tagal-tagal rin. Oo. Kaya talagang tama yung panawagan mo, manalangin tayo, hindi natin kontrolado ang weather. Mm-mm. Ayaw naman nating magkaroon ng sobrang Yes. kaya sabi nga ng Coast Guard sa amin, nauunawaan namin magandang diwa ng Pasko, pero sa totoo lang, kung weather lang, mas maganda sa summer. Kundi Yes. sabi namin, yun ang number 2 natin, campaign, post-Valentine mission naman. Opo. Pero unahin muna natin ang Christmas convoy. Sige po. Okay, sir. So, sa mga interesado po din, kukunin namin yung mga numero, yung interesadong sumama doon magpalista dito po sa convoy na ito, no? Mga so far ho ba, mga ilang ships ang kumpirmado na sasali? Well, maliban sa yung medyo malalaking mga 4, there were at least 15 na halos sigurado na. Pero lumobo nga sa 40, pero kailangan i-assess kung kaya talaga. Sabi nung Coast Guard initially, ay nako sir, kahit pag makakasakay mga 10 tao, kahit yan, baka hindi pa seaworthy. Tingnan natin. Opo. Sabi nga namin, play safe tayo. Kasi siyempre, naguna, enthusiastic lahat. Sabi namin, hindi basta-basta babara-bara tayo dito. Ano? Yes, opo. Dapat may maiwasan po dito trahedya kasi nako, baka yung ating adhikain mauwi sa hindi maganda. So, importante po talaga yung seaworthiness po ng ating sasakyang pandagat. O sige, so Kaed, hindi pa tayo tapos dito sa ating ugnayan. Katuwang po ninyong aming himpilan nga kasi kami din po nagagalak na may ganito pong inisyatibo ang inyong grupo, pero sa bandang huli din, kinakailangan tayong sumunod sa gobyerno. Kasi after all, pag may nangyari dito, gobyerno sisisihin. Sabi ko nga sa kanila, baka ako'y nag-overcompensate sa pagka-rebelde ko noon. Pero, well, salamat din po, Kaed, at tayo po nakapag-ugnayan ulit, si Chacha, kasi baka noong mga panahong yun... Ibang henerasyon yan, ibang henerasyon sa atin. Iba itong henerasyon nito Sasama ka ba dito sa ano? Kung papayagan mo ako, sasama ako. Oh, Doon ako sasakay sa convoy. Talaga, ha? Sa isang kondisyon, Kaed. Oo. Pag sinama nyo ito, iwan nyo na doon. Aray ko naman, wag naman. Akala ko sasabihin mo, may buffet po ba doon? Pero mag-iingat po. Pag biglang sa sasama ka, baka masyadong marami mag-volunteer sa Naku po, yun naman. Ay, Sir Ed, speaking of that, puno na po ba yung mga sasama sa inyo ng mga volunteers or open pa rin hanggang sa ngayon? Hindi pa. Mga 100 yung initialist na halos confirm na lahat. Oo. Sa tansya namin, baka mag-double yan Oo. Saan po pwede Maraming interesado. Doon sa mga interesado, doon sila sa website ninyo pupunta, no? Doon sa mga interesado Opo, sumama. at saka in the next days, kasi nga for a while, bitin hindi malaman kung matutuloy. Ngayong go, iaayusin na namin yung kung saan pwede at saka saan magpa-interview. Lalo na sa mga media, by the way, ang request lang ng task force rin, pwede ba namin sila, maklear sila para kilala naman namin sila kasi cargo namin sila. So, sabi namin, mag-usap na lang kayo. But in principle, I think yun ang magandang nangyari doon sa usapan. Talagang very collaborative, cooperative ang usapan, tuloy-tuloy ang usapan. It's really, for me, Ted, no? New experience na very positive. Tama-tama sa Pasko ito. Opo. Sige sir, so Kaed, muli kaming tatawag para dito sa advokasiyang ito sa tamang impormasyon. Mabuhay kayo, Kaed, and good to see you again. Thank you. Maraming salamat, Ted. Thank you very much. Bye. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.